Ayan, mega lang shoutout sa magandang gabi sa ating lahat. Ayan, at hindi natin titigilan. Hanggat itong si Brother Jose ay nagngangangak-ngak at nakikialam sa di umano, ay pera daw di umano. Ni Dave, nakikialam siya kay Tatay Tekram. Ano? Issue ng iba. Pakikialaman mo, wala kang pakialam doon. Kung yung sinasabi mo na huwag ka pakialaman sa issue mo, huwag ka rin makialam kila Tatay Tekram. So ngayon, susunin natin yung kalabaw. Nasaan yung kalabaw? Kuya Bal, ako'y mananawagan sa founder ng Kalingap na naandyan sa Daig dahil si Brother Jose ay tagariyan sa Daig. Hindi lang po kay Kuya Bal, panawagan sa lahat ng mga charity vlogger na naandyan sa Daig. Ito, pagkakataon natin. No, kung noon na ito si Brother Jose ay walang tigil pambabati ko sa Kalingap kay Kuya Bal, kay Kalingap Rap. Eto na, imbestigahan ang di umano'y pinagpaalagaan ng kalabaw. Unang-una, hindi lang po isang kalabaw na nagkakahalagang 37,000 ang nabili. At di umano ay ipinaalaga niya kuno. Bukod po sa 37,000 na nagkakahalagang kalabaw, meron pa pong 52,000 na kalabaw. Ito ay yung mag-inang kalabaw. At di umano ay ipinaalaga karay-karay ang kalabaw doon sa bundok. 3 years ang lumipas, walang update sa kalabaw. Nasaan ang kalabaw? Ano? Yan. Pakinggan muna natin si Kuya Bal. Alam ka ng programa mo. Yan, balik sa iyo kalabaw. Ano nangyari sa kalabaw? Nire-reaction na ni Kuya Bal yung video ko. Ano nga? Wala na yung kalabaw mo, magandang pana. Hey. Yung nakabinita na nga yung kalabaw, okay. Kaibigan at pinambakod na siguro, ano? Malamang. Ano? Dahil kailangan ni Brother Jose ng pera. Tumutulong si Brother Jose. Di umano, kuno ay charity vlogger. Tumutulong ka sa kapwa. Sarili mo, hindi mo nga kayang tulungan. Sarili mo, hindi mo nga kayang pabahayan. Ha? Tuloy. Ang nagpabahay ng bahay mo ay si Kalingap Rap. Tapos ngayon, marami kang koleksyon na kalabaw. Hindi lang isa. Di umano ay pinaalagaan. At ang unang anak ibabalik sa kanya. Ha? Ayan o. Oh. Po tayo ito para paalagaan sa kanila. Tapos pag nanganak, itong inahin na ito, yung unang anak ay ano, sa akin, at sponsored po yan ng ating ng major sponsor po natin dyan sa kalabaw ay yung taga North Carolina and taga Queens and North Carolina po. Thank you so much po. Ang kalabaw na yan ay hindi yung 37,000 pesos. Ayan yung 52,000 pesos. So iba yan. Ilang kalabaw pa to? Ha? Hindi pa tayo nakapag-ikot-ikot sa channel ni Brother Jose. Ito, tuloy muna tayo. Sponsor yan. Ang bigyan ng kalabaw yan. Ang wala kang kapit sa kalabaw, kilala. Sa kalabaw. Hindi na kinakapasahan naman ang kalabaw. Kumusta na ang sinahin kalabaw? Wala. Walang kalabaw. Walang kalabaw na ina-update. Kaya hinahanap natin nang sa ganun maliwanagan kung saan ba talaga napunta ang kalabaw. Ito nga ba ay para sa kanyang programa na sinasabi niya kapag nanganak ang unang anak ay ibabalik sa programa. Kapag nanganak ng lalaki, ang anak na lalaking kalabaw ibebenta. Kailangan i-convert sa peso at di umano ay gagamitin sa kanyang programa. Bali, nabili po natin ito na, no? Nabili po natin ito ng 52,000. Itong mag-ina po, mag-inang kalabaw na siya. Sa programa po natin ito, once na manganak po yan, hahanap po tayo ng iba pang beneficiary, ipo-forward po natin sa kanila. Tapos, yung inahin lang, yung babae lang po, pag lalaki, i-convert natin sa cash, tapos gagamit natin sa program natin. Pang-charity po natin yun. Ito, nandito na, nasa ibang video. Bakit? Natapos ang 3 taon, hanggang sa ngayon, wala kang ina-update sa negosyo mong kalabaw na paramihin. Ha? Nasaan ang kalabaw? Buhay pa ba? Dumami ba? Naibalik na ba sa iyo ang inahin? Anong nangyari sa kalabaw? Ang mga anak ng kalabaw sa loob ng 3 taon, siguro, mga 10 o 15. Dahil 3 kalabaw. Ha? Una yung 37,000. Pangalawa yung 52,000.
na parehong babae, yung mag-inang Kalabaw. Sa loob ng 3 taon, ilan ang anak ng 3 inahing Kalabaw? Saan napunta ang mga anak? May update ka ba? Wala. Ano na? Ano nangyari? Sa di umano, ay para sa iyong programa. Hindi ka naman nagpupuko sa iyong charity works. Pasundot-sundot ang iyong charity works. Nasaan? Ha? Nasaan ang Kalabaw? Ilabas mo ang Kalabaw. Ako'y nananawagan sa lahat ng mga vlogger na sa daet. Baka pwede. Siguro naman yung area dyan ni Brother Jose, pwede ipagtanong-tanong ninyo kung sino ang pinaalagaan ng Kalabaw. At ano ang nangyari sa Kalabaw? Oh, tuloy muna tayo. Kalabaw! Kalabaw na po. Lahat mga kaibigan. Kaya alamin po natin. Alam mo, At gusto kong interviewin yung yung pinaalaga. yun ang maganda. I-check ko ano yung vlogs na ito kung taga saan ito para mapuntahan ko po ito ng personal. Yan ang tama. Kuya Bal. Total, si Brother Jose nakikialam sa programa ng mga charity vlogger. Oh, edi, litik ang walang ganda. Nakikialam eh. Pinakikialaman niya yung di umano'y 2.7 million ni Tatay Tekram. Okay, sige, bago mo pakialaman, yung ibang community, yung sarili mong community, Brother Jose, na di umano, ikaw ay mayroong programa na nagpapalahi ng Kalabaw at babalik ang Kalabaw. Ano nangyari sa mga Kalabaw na iyong pinapaanakan, pinapalahian? Nasaan? I-update mo bago ka makialam sa ibang community. Tapusin mo muna ang issue mo sa iyong community. Meron ka bang community? Wala. Dahil ikaw ay nakiki-community. Ha? Nasaan yung sinasabi mo na para sa iyong programa? Ibabalik ang inahing Kalabaw. Ang unang anak ng Kalabaw, mapupunta sa programa. Ipamimigay sa mga beneficiary. Bakit nga? Okay, sige. Naintindihan. Ipamimigay. Babalik sa'yo. Okay. Bakit wala kang ni-update sa loob ng 3 taon? Ha? Kung ano ang nangyari sa 3 Kalabaw na binili ng sponsor. Nagpadala ng pera sa'yo para yung una, pambiling gamot, ibinili mo Kalabaw. Itong pangalawa, yung 2 inahing Kalabaw. Bali 3 na po yung Kalabaw. Nasaan? Nasaan na? Nasaan na ang mga anak niyan sa loob ng 3 taon? Ha? Ilabas mo. Hanggat hindi mo nilalabas yan. Ha? Hindi kita titigilan. Nangingialam ka sa programa ng may programa. Pero ikaw, meron pala ditong, aywan, hindi ko alam kung ito ay kaanumalyahan. Ha? May update ka na ba sa sponsor? Kung ilan na yung naging anak ng Kalabaw? Ha? Nakaganansya ba yung mga nag-aalaga? Nasaan na? Aba, hindi pa pwede yan, ha? Buti na lang. Nag-comment o nagpalipad si Tita Flora. Super chat, doon may kalakip na mensahe. Kung hindi, absuelto ka. Walang lihim na hindi nabubulga. Baka meron pang lalabas, ha? Oh, bago ka pumuna sa dungis ng iba, kung may dungis man na ayon sa iyo ay mayroong pagkakamali, punahin mo muna ang sarili mo. Ha? Ayaw mo pakikialaman. Yung tungkol sa Kalabaw, huwag ka rin makialam. Kila Tatay Tekla. Ha? Ilabas mo yung Kalabaw. Dahil kung hindi mo ilalabas, ha? Kalukuhan ang ginagawa mo pagtulong. Wala kang update sa Kalabaw. Maganda niyan, ma-interview ang mga pinagpaalagaan. O tuloy. Saan ito para mapuntahan ko po ito? At gusto kong interviewin yung ano yung pinaalaga. I-check ko ano yung vlogs na ito kung taga saan ito para mapuntahan ko po ito ng personal. At alamin natin kung nasa yung Kalabaw. Kung sabihin ko, ang anak ni Bobby yung Kalabaw. Hindi ko yaman. Ang akin lang, maging transparent. Okay, sige. Nandun natin natanggap. Yung pera, sige, sabihin na natin na yung pera na para doon sa may sakit, ibinili ng Kalabaw. Okay, fine. No problem na. Andiyan na eh. Kalabaw na eh. Okay. So ngayon, bakit walang update sa Kalabaw? Sa loob ng 3 taon. Ano nangyari? Buhay pa ba nga ang Kalabaw? Hindi sa hinahanap ko. Oh, sabihin na natin, sige, natural. Normal.
Bakit nga walang update sa kalabaw? Pinagbili na ba? Naging pera na ba? Yun ang tanong. Ikaw, uunahin mo yung ibang tao tulungan. Sarili mo nga, hindi mo matulungan, Brother Jose. Hindi ka nga makapagpagawa ng bahay, Brother Jose. Kung hindi ka pa pinagawa ng bahay ni Kalinga Prab, wala kang bahay. Nakasuno ka sa iyong bianan. Tapos ngayon tutulong ka sa ibang tao. Ay sarili mo nga, hindi mo kaya tulungan. Ngayon, ang kalabaw ang hinahanap ko. Bakit hindi ka nag-update? Doon, kung ilalabas mo yung kalabaw, mapapatunayan na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Diyan sa sinasabi mong iyan ay para sa iyong programa. Teka muna, programa mo nga eh. Andak-andak eh. Tumutulong ka pa, sundot-sundot eh. Tingnan mo channel mo. Ano tinutukan mo? Ang bumatikos at umusig sa ibang community. Kalingap nga, hindi mo pinatawad. Ibang tao ba? Ang powder ba kalingap? Ang anak ng kalingap? Kadugo mo. Pero hindi mo pinatawad. Wala kang sinasanto. Bakit? Wala kang sinasanto. Basta kumita. Por respeto. Kung ayaw mo respetuhin ang kadugo mo, alang-alang sa viewers. Nakakahiya. Tuloy. Hindi. Baka naku, nalilihis tayo. Sorry po. Napasarap. Tuloy. Kalabaw? Okay. Sabihin ko, ang nanalibo mo yung kalabaw. Ayun lang naman. Ang hilig niya kasing makikialam sa programa ng iba, ay siya naman pala. Kung hindi pa, nagpalipad, wala tayong anak, 3 taon na lumipas. Ano? Bakit nagkaganon? Ano pagtulong na ipinakikita mo sa tao? Isipin mo, hindi naman iyong pera. Ang iyong naging desisyon, ang iyong ginawang plano, paramihin, okay? Paramihin. Mas makikinabang pa ikaw. Ang unang makikinabang, unang anak, babalik sa'yo. Itong inahin na ito, yung unang anak ay sa akin. Tama ba to? Mali eh. Una-una nga, kung gusto mo tumulong, ang bigay mo eh. Okay, sige. Ibabalik ang inahin. Unang anak, dapat ibigay mo. Ano nangyari? Balik pa rin sa'yo. Balik ang inahin. Balik ang anak. Asan din yung pagtulong? Nasaan doon? Huwag ninyo sasabihin ang kalabaw ay nagtatrabaho. Meron kang live ngayon, kanina. Ang kalabaw daw, ay huwag na raw hanapin dahil ang kalabaw daw ay nagtatrabaho. Anong trabaho? Kung hindi pa, aryahin. Hindi tatakbo. Hindi lalakad. Kailangan pang ng nag-aalaga. Hindi ganun na pagtulong. Tapos ngayon, pipilitin mo ha. Pipilitin mo dito sa live, nasasabihin mo huwag pakialaman. Teka. Huwag sasabihin. Kasalanan ni Dave, ano pong krimen kaya ang nagawa ni Huwag daw. Okay. Kaya dito, Huwag daw pakialaman ang kalabaw dahil ang kalabaw daw ay nagtatrabaho. Ano trabaho? Ano trabaho? Construction? Ano trabaho ng kalabaw? Magkano sweldo? Magkano kita? Ito, galit ang galit eh. Paano basa-basa yung ganito eh? Basa-basa yung oso. Kakangak-ngak. Galit ang galit kay Kuya July. Tapos sasabihin na dito, paano daw si Kuya July? Walang aral. Ito, galit ang galit dito. Basa-basa yung oso niya. Nangingintab sa laway. hihina po talaga ng pentada ninyo. Hihina ng pentada ninyo. Yung kalabaw ko may resibo. Hindi dapat. Ang hihina daw ng kwintada. Ibig sabihin, mahinang mag-isip-isip, walang isip, parang ganon. Ang kalabaw daw may resibo. Okay na nga. Ando na. Nandyan na, binigay. Okay. Ang tanong ko, bakit hindi mo na in-update ang kalabaw? Sa loob ng 3 taon, kamusta na ang kalabaw? Binenta mo na ba? At pagawa mo na, nilaman mo na ang pinagbentahan? Yun ang tanong ko. Dapat yung kalabaw pero naging kalabaw.
Oh. 5,000 lang yun, yung nagre-reklamong sponsor. 5,000 lang ang 5,000 lang daw ang nagrereklamo ng sponsor. Pero ang ibang pera na nanggaling pa sa ibang sponsor. Ilang kalabaw yung tatlo? Isang 37,000 at isang 52,000. Ay hinahabol ko, Brother Jose, bakit hindi ka nag-update? Buhay pa ba ang kalabaw o natigok na or ano, naitumba na, naibenta na? Nasaan ang pinagbentahan? Yan ang hinahabol ko. Nasaan ang pinagbentahan? Nasaan? Saan napunta? Saan napunta? Sa programa mo, sa beneficiary o sa sarili mo? Yun ang tinatanong ko sa iyo. Nasaan ang kalabaw? O, tuloy. niya. Nagambag pa ako ng 12,500. Nag-ambag ka ng 12,500. Natural, dodokot ka ng pera mo. Kung ito ay sabi mo ay para sa programa mo, natural. Hindi mo pwedeng iasa lahat sa sponsor. Dahil programa mo yan eh. Binibidyohan mo yung isang pobre. Ia-upload mo yung YouTube ina-upload mo sa YouTube yung revenue sa iyo. Diba? May kita ka na? O, ano nangyari? Ang hinahanap ko nga, ilabas mo, bakit nga hindi ka nag-update? Buhay pa ba mga kalabaw? Ilan na ba? Dumami na ba kalabaw? Oh. Andre, sa pera niyang binigay. Kasama pa yung iba kong mga sponsor. Hindi lang siya ang bumili ng kalabaw. Oh, ilan ang bumili? Ang daming sponsor ng kalabaw. Ito, ilan yung hayop? May kambing ka pa na binibigas dito. Oh, ilan yung sponsor doon sa 37,000 pesos na kalabaw? Ilan ang sponsor dito sa 52,000 pesos na kalabaw? 3 inahin yan. Kuya Bal, 3 inahin. Sa loob ng 3 taon, nanganak ang 3 inahin. Ilan lahat? Oh, tuusin mo Kuya Bal, magaling ka sa math. Oh, di ba? Oh, 3 inahin na Kuya Bal. Yung isang kalabaw 37,000, yung isang kalabaw na may dalang anak 52,000. Ay, yung unang kalabaw nang mabili, nababa na. Naiyo-iyo na. So, buntis na yon. O ilan na yon? Kung nanganak na yon, 4 na, 2 na yon. Ay, may bagong pasok na 2 kalabaw. Ang daming kalabaw na collection ni Brother Jose. Pero bakit wala kang in-update? Napera mo na? Lagi kong tanong. Napera mo na ba? Saan mo din na pera? Sa iyong programa? Sa iyong beneficiary? Ngayon kung nanganak yan ng lalaki na kalabaw, ang sabi mo, i-convert sa peso, nanganak ba ng lalaking kalabaw? Wala kang update. Dapat updated ka. Dahil unang-una, ang mga ibinili ng kalabaw ay hindi mo pera. Pera ng sponsor, magiging transparent tayo. Kung hindi pa nag-super chat, Tita Flora, hindi ka sasalita. Hindi mabubuking ang iyong mga plano na ginagawa mong tagapag-alaga lamang ng hayop yung beneficiary mo. Asa doon yung pagtulong? Totoo lang. Panoodin nyo kasi. Panoodin nyo, hindi kayo ganyan. Hindi mo dapat ganyan. Napakaliwanag na sinasabi ni Brother kasi sadyang tangan lang yung iba, sabi na rin sa masakay. Mga tangan. Panoodin nyo kasi, okay. Alam nyo po, Panoonin daw yung kanyang paliwanag. Yung paliwanag mo, pagdepensa mo lang sa sarili mo, magpapakita ka ng conversation. Pasok ka pa nga doon sa wiretapping eh. Anti-wiretapping ang ginawa mo. Paano ka paniniwalaan sa explanation mo? Natural, dedepensa ka. Pero ay hinahanap ng tao, Bakit hindi ka nag-update ng kalabaw? 4 na kalabaw na yan kung tutuusin sa loob ng 1 taon. Una-una, 2 kalabaw. Una-una yung 37,000, 1 kalabaw. Ay, buntis yun. Napabahan na yun. Ayun 2 kalabaw na mag-ina. Ano? Bilisan mo. Walang po talaga ng diversion lang yan. Pero kung gusto nyo Maliwanag daw na diversion. Hindi. Hindi diversion yun. Ikaw, bago ka makialam sa programa ng iba, ikaw naman pala eh. Meron pala ditong dapat sunsunin, dapat habulin. Mga sponsor na nagpadala ng pera para sa kalabaw, anong petsa na? Wala nang namalayan, wala nang na-update tungkol sa kalabaw. Wala nang kalabaw. Na pera ng kalabaw. Saan napunta ang pera? Saan? Sa lahat ng mga vlogger na nandiyan sa daet, pwede niyong imbestigahan, interviewin, magtanong-tanong sa mga kapitbahay, magtanong doon sa barangay, kung ano na ang nangyari sa kalabaw. Total na may kayo po'y naandihan. Mas maigi ay malaman. Kasi yung transparency, malaman natin kung si Brother Jose ay totoong tumutulong sa kapwa. Walang masama. Walang masama. Kung siya nga, si Brother Jose nga, pinuntahan niya si Dave at Inosisa. Bakit hindi puntahan itong mga pinagginawang tagapag-alaga ng hayop?
Oh, ayaw mo kang pakikialaman, huwag kang makialam sa programa nila Tatay Tekrap. Oh, di ba? Ngayon, sasabihin mo, diversion yun, na-divert ang issue. Hindi, Brother Jose, ilabas mo ang kalabaw. Ilabas mo yung kalabaw. Dahil baka bukas sa Makalawa, may mga papasok pa, na may mga magre-report pa. O, PM nyo ko guys, sa Bopil Vlog na naka-white head pa. Abangan nyo ko guys sa aking next video. Sana ito ay ma-interview yung mga nag-alaga ng kalabaw kung ano, malaman kung ano katotohanan. At kung meron pa bang kalabaw na natitira sa poder ng di umano ay kunoy sa programa daw, kuno ni Brother Jose o nabenta na. Yun dapat malaman. O, di ba? Saan? Kung ito yung nabenta, saan napuntang pera? Abangan nyo ko guys sa aking next video. Mega love shoutout sa inyo lahat. Pakiclick naman po muna ng thumbs up. Ayan.